Bilang isang individual na tao, may kanya-kanya po tayong fear in life at ang kauna-unahang fear ng individual na tao ay yung harapin yung sarili niyang kamatayan. But to overcome our fear, meron po siyang knowledge and understanding every fear of us individually. A fear of human is only a part of illusion na hindi po siya nag-i-exist. Dahil po, ang fear is a lower energy and nagre-represent ito ng darkness sa buhay natin. Dahil once na inisip natin yung fear natin, yung pinapahirapan na tayo na hindi pa naman nangyayari. Kumbaga, inuuto-uto lang natin yung sarili natin through what we think. Dahil kapag natatakot po ang isang tao, ando na po yung, may mga side effect po yun sa physical human body natin. Dahil sa fear natin, yung heartbeat natin, hindi siya normal, nai-stress po tayo, nadidepress po tayo, at kapag nag-drop na po yung immune system ng katawan natin dahil sa mga kulang tayo sa tulog, syempre nagkakasakit po yung physical human body natin. Parang ando na po nagsisimula na may sakit na tayo at nahihirapan tayo dahil lang po yun sa mga stress natin, dulot ng mga fear natin sa buhay. And yung darkness and shadow of individual human ay nanggagaling po sa salitang fear. So this is a time na i-defeat nyo na individually yung sarili nyong fear. Dahil wala po kayong kalaban kundi sarili nyong shadow, sarili nyong darkness. And only you individually ang makaka-defeat ng sarili nyong dark side, darkness niyo. Sarili nyo kasi yung demon sa sarili nyo. Kaya ang kauna-unahang fear is to defeat your fear of death. I want to share with you the knowledge and understanding behind of facing the fear of human body. Noong hinaharap ko pa lang siya, dahil it's a part of illusion, iniisip mo pa lang siya pero ang dami niya ng side effects sa sarili ko. Umiiyak ako nun lagi na hindi ako mapakali. Na akala ko ano na mangyayari sa akin. Na andun ako sa takot na takot ako. Pero takot na takot ako sa mga pangyayari na hindi naman nagaganap pa. Parang in short, inuuto-uto ko lang sarili ko. But when I overcome it, there is a lesson na ibinigay sa akin. Na once na natanggap mo yung sarili mong death, doon mo ma-appreciate yung buhay na meron ka, yung buhay na ibinigay ni God sa iyo. Kapag na-appreciate mo kapag tanggap mo yung sarili mong kamatayan, doon mo ma-realize at ma-appreciate yung sarili mong buhay. Ibig sabihin, doon ka magsisimulang mabuhay dahil doon mo na ma-appreciate yung buhay mo in the present time. Na kung may mga bagay ka pa na hindi nagagawa, doon mo na gagawin in the present time. You don't have to think the future and the past, but you only think is what you have in the present time. Yung focus mo doon na lang sa present. Kasi kung marirealize natin po, isip na isip tayo ng kahit naman kasi i-plan natin yung future natin. We don't know. Always yung mga pangyayari ay nagaganap sa present time. Kaya, mas better na lang na mabuhay ka sa present time kaysa plan ng future. Hindi mo naman 100% hindi mo naman magkaroon ng assurance na ma-achieve mo yung plan mo na yun according sa plan mo. At dito ka magsisimula mabuhay to appreciate your life on how to be grateful you are. Nabuhay ka pa, na magagawa mo pa yung mga hindi mo nagagawa. Dito ka na talaga magsisimulang mabuhay. Kaya each of us individually, we need to answer our fear individually dahil
tuturuan niya rin kayo kung paano yung mahalin yung sarili niyo at pahalagahan. Dahil kapag nagkaroon po tayo ng self-realization sa sarili natin, our physical human body is only a vehicle of our soul, na ang katawan natin tumatanda at kapag hindi natin ito iningatan, nagkakasakit. Kaya darating ang araw na lilisanin ng soul natin, yung physical human body niya, at maghahanap pa po siya ng panibagong katawan na mas healthy at bata. Ang soul natin mabubuhay at mabubuhay pa siya sa iba't ibang katawan. Kapag nagkaroon po tayo ng tamang purification sa human body natin in human soul, wala po siyang death doon kasi mabubuhay pa rin siya yung soul natin. Ang katawan lang talaga yung pinapalitan niya. At kung kailan tayo mawawala, kung kailan mamamatay yung physical human body natin, only God know the right time kung kailan. Kaya ang kailangan lang po natin is to appreciate our life, dahil pinahiram niya lang to sa atin yung physical human body para i-cherish natin yung buhay natin dito, i-enjoy natin, punuin natin ng pag-ibig yung buhay natin dito sa mundo ito. Kaysa, kumbaga, instead na sayangin mo yung mga oras mo sa mga walang kwentang bagay na nagpapahirap sa'yo, once na ma-defeat mo yung demon mo, yung sarili mong fear, doon mo na ma-appreciate yung sarili mong buhay. Dito ka na magsisimula mabuhay. Kaya dito ka na matuto magpahalaga sa sarili mo. Dito mo na maranasan na magiging masaya at makontento sa buhay na meron ka. Kaya, good luck na lang po sa inyong lahat. It's time na i-defeat niyo yung sarili niyong demon sa sarili niyo. Dahil yan lang po ang tanging paraan para magkaroon kayo ng knowledge and understanding, para ma-level up niyo yung mind consciousness niyo at ma-purify niyo yung human body niyo and human soul. Is the first step is to defeat your own demon. That is sa fear ng individual na tao. Huwag po kayong matakot dahil hindi kayo nag-iisa. Kung kailangan nyo ng tulong, just pray, ask help sa pamamagitan ng prayer. Dahil each of you individually, may mga sarili kayong guardian angel na kung i-approach nyo sila through your prayer, na ano ba kailangan mo, speak the truth na nanggaling sa puso mo at i-deliver nila sa iyo yung kasagutan sa pamamagitan ng puso din. Kailangan natin i-empty yung thoughts natin to put ourselves mentally and emotionally balanced. Yan po yung wala tayong iniisip. But we need to focus sa feelings natin and we will receive the answer of our prayer sa pamamagitan ng intuition natin. Mag-overflow lang po yan, kaya huwag kayong matakot dahil hindi kayo nag-iisa. Dahil ako po, lahat ng fear ko, na-overcome ko na po yun at nasagutan lahat kung bakit ako naging light being, dahil na-purify ko na yung human body ko and human soul ko. And andito ako para i-guide din sa inyo at i-share yung knowledge and understanding ko kung ano yung ginawa ko bago ko na-purify yung human body ko and human soul. And the first step is to defeat your fear in life individually. I-approach nyo lang po sila, yung fear nyo, tapos lagyan nyo ng kasagutan. That is on how to defeat it. And using our heart, we can defeat it. Dahil yung love is powerful. Kaya, good luck po sa inyong lahat. Kaya nyo po yan. Kung nakaya ko, alam ko, kakayanin nyo. Dahil hindi naman kayo nag-iisa. Marami pong tumutulong sa inyo individually para ma-overcome nyo ito lahat. Just speak only kung anong kailangan nyo at marireceive nyo yung mga helping hands na kailangan nyo. Kaya huwag kayong matakot dahil you're not alone.
Kaya po good luck sa inyong lahat. Kaya nyo yan. Dahil kung nakaya ko, alam ko kaya nyo din.